What's up mga kababayan, Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas. Nagmakaawa di umano itong si Tambarom Valdez, no? Dito sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Paano ba naman kasi mga kababayan, natatakot ang mga ito na baka sa pag-attend nila no, sa SONA ni BBM, magkaroon ng pagsabog sa nasabing SONA at wala roon si Vice President Sara. Dahil alam na ng taong bayan ang mga pinanggagawa no, ng mga nauupo sa Malacanang na baka sila gumamit di umano ng dahas upang itong malalaking buwaya sa loob ng Malacanang. Naku naman po. Kung kaya ganun na lamang no, itong pakiusap nila ng mga pulahan na umattend itong si Vice President Sara nang walang mangyari di umanong masama sa kanila. Pero bago lang mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, sinasabi nila na pagbabanta di umano to, no? Ang pagsabi ni Vice President Sara Duterte na siya ay designated survivor, no? Ngunit wika ng mga abogado nga, tila'y nagbibiro lamang no ang ating Vice Presidente at hindi lamang di umano to interesado sa mga sasabihin ni BBM dahil puro kasinungalingan lamang di umano sa mismong SONA niya. At pasaring nga ng taong bayan bakit matatakot itong sina FL Liza, Tambarom Valdez at Marcos Jr. at iba pa kung wala naman kayong ginagawang masama. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Paniniwalaan pa ba natin yung ire-report ng Pangulo? Kaya tama yun si Wag na. ex-Congressman Colmenares. Yung sabi niya hindi na naniniwala si BP Sara sa ire-report ng Presidente. Ako rin, hindi na ako maniniwala. Poros, ano lang yan, pagpapasikat lang. Anong mga ibibida? Bumaba na po ang presyo ng bigas. Malapit na matupad yung pangako na 20 pesos per kilong bigas. Ngayon, nagbibenta na tayo ng 29 pesos per kilo na bigas. Sigurado yun. Yan ang i-report ng Presidente. Di man totoo yun. Anong klaseng bigas? Laon. Tapos, Mga bulok. ano yun? Dahil ba sa galing ng administrasyong ito, kaya napababa ang presyo? Hindi ba yon subsidy? Para kang ginigisa sa sarili mong mantika. Correct. Kasi pera pa rin ng taong bayan yun. Dinagdag lang, sinubsidize para makabenta ng 29 para maging pogi ang administrasyon. Tama, General. Pampabango. Ibibida na naman ang kadiwa na guerrilla. Saka lang parang kabuti, saka lang tutubo ang kadiwa pag malapit ang SONA. Ano lang yung report yan bibida ang bagong Pilipinas na ito na, bagong pag-asa, bagong pagbabago. Anong pagbabago? Pagbabago o panggagago? Ano? Tapos, ito na, it's a complete breakup, absolute divorce sa unity team. Wala nang unity. So, yan po. Outline our vision for the future. Talaga ba ang iniisip ng administrasyong ito is para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino? Kanina ko lang na panood yung latest programa ni Ted Filon tungkol sa panloloko sa pondo ng PhilHealth. Yung halos 90 billion pesos na reserve fund ng PhilHealth instead na gamitin para sa mga benepisyo ng members, para bumaba ang contribution ng members. Nako, kinuha ng Finance Department para ipundo sa mga projects ng mga mambabatas. Yun ang isiniwalat ni Ted. Grabe, ang daming problema sa pagdating sa healthcare ng ating bansa, no? Tapos ganyan pang gagawin nila. Di man nila bagyang pansin itong mga bulok na pasilidad ng mga ospital. Grabe naman yan. Ted Filon.
So, maganda sana kung magkaisa tayo. Kailang wala na. Dahil sinimulan ng isang ang dahilan ay yung matayog na ambisyon ng Marcos Araneta Romualdez clan that they will rule this country up to 2034 and beyond. Kaya nagkakaroon ng People's Initiative, nagkakaroon ng charter change kunuhay, puros panluloko sa taong bayan. Tapos, hihiling ka ngayon ng pagkakaisa. It's too late. Tama lang. Huwag nang mag-attend si VP Sara. Ako, hindi na rin ako makikinig sa SONA dahil hindi na ako maniniwala sa anumang ire-report sa SONA na magandang ginawa. Sabi ng House Speaker na ang SONA daw, SONA is a crucial moment for unity and collaboration among our nation's leaders. Yun naman talaga ang original intent ng SONA. Kasi itong SONA, kinopya lang natin sa American o US government. So, mulat sa pool, nandito na yung Amerikano, nagso-SONA na yan. So, dapat sana magkaisa. Maganda. Idea. Tama. Kaya lang, sino ba ang nagsimula? Bakit nawalan ng gana si VP Sara na makipagtulungan sa gobyernong ito? Tama. Kasalanan nila. Hindi ba ang dahilan itong si Speaker Martin Romualdez? Bakit nagalit si VP Sara? Bakit siya tinawag na tambaluslos? Ang ganda-ganda ng samahan nung una. Ang ganda na ng buwelo ng ating bansa. Talagang nagkakaisa. Paano kasi mga kababayan, sobra naman itong mga ginagawa nitong mga Marcos Araneta Romualdez sa loob ng Malacanang. Tapos kapag hindi ka sang-ayon sa kanilang layunin o mga kabalbalan, gagamitin nila ang media upang masira itong tao. Tulad na lamang ng nangyari kay VP Sara, no? Kaya hindi natin siya masisi kung ayaw niyang umattend sa SONA ni BBM na baka puro kasinungalingan na lamang mula sa bibig niya ang lalabas. Biglang dinimot ang dating presidente. Dinimot sa pagiging senior deputy speaker. Doon nagsimula ang lahat. Bakit ginawa yun ni Romualdez? Dahil insecure siya sa kanyang posisyon, baka daw siya ikudita. At ang katotohanan dan is yung ambisyon sa politika na gustong maging presidente or maging prime minister. Kaya ang nagsimula ng lahat, ito si Speaker Martin Romualdez. So ngayon, mananawagan pa siya na dapat magkaisa tayo. Sabi niya, it is a time to reflect on our progress. Wag na. Address challenges and outline our vision for the future. Now, Speaker Martin Romualdez believes it is Duterte's prerogative not to attend the SONA, but Filipinos deserve to see their leaders united and focused on their welfare. He calls the SONA a crucial moment for officials to put a united front and address the challenges the country is facing. But for House lawmaker Joel Chua, Duterte's jokes about the president's security is a joke made in poor taste given current political tensions. He adds Duterte does not have the power to appoint herself as a designated survivor since the succession line is enshrined in the 1987 Constitution. Duterte earlier referenced the American series Designated Survivor, which follows a low-ranking cabinet member who took over the White House after everyone in the presidential succession line was killed in a mass casualty event. As for the House Secretary General, Reginald Velasco, his office will confirm with the office of the Vice President whether Duterte will skip Marcos's SONA. He also sees Duterte's reference to designated survivor as a joke. Ako, personally, kasi alam mo yung Natatakot. hindi mapagbiro eh. So, ang tingin ko, biro lang yun eh. Because
under our laws, wala, or our constitution, the succession is already provided for in the constitution. So there's no such thing as designated survivor. So kailangan magkaroon talaga tayo ng batas na gano'n. Tapos baka kailangan ilagay sa constitution yun. That means we have to amend the constitution. Meanwhile, former lawmaker Neri Colmenares sees Duterte's non-attendance as a sign of her complete breakaway from the administration's Unit Team Alliance. While it is the choice of the Vice President to attend or not attend the SONA, maraming mensahe yun. Yung isang mensahe doon, para sa akin, hindi siya naniniwala sa i-report ng Presidente sa SONA. At may Correct. disagreement siya doon sa mga i-claim na achievement ng Marcos administration. Mm. At secondly, complete break na yun sa anumang alyansang nagkaroon sila. The party list group views the project. Okay. So, ayaw daw hindi mag-attend si VP Sara kasi baka bombahin ang SONA at mamamatay ang top officials. Siya na yung designated survivor. Siya na daw ang magpresidente. Okay. Ito ang balita. Dali ha.